So pag-usapan natin sa video na to, itong bagong Nothing Phone 4B. Pero bago natin umpisahan, bakit nga ba nagkaroon ng B lineup ang Nothing? Kasi nasigning tayo dun sa A series nila na stands for affordable. So kapag mayroong A sa dulo ng kanilang model, ibig sabihin, affordable, low budget series yun. So para saan tong B? Well, yung B ay stands for budget daw according sa ni-research ko. And alam natin na yung mas mababa sa A series before ay yung kanilang CMF na subsidiary or sub-brand. Pero dahil daw sa canceled CMF project, supposedly magre-release ang CMF ng CMF Phone 2 Pro. Pero dahil sa surge price ng RAM tsaka mga storage sa ngayon, hindi kaya ng Nothing na magbigay ng ganung kababang presyo para sa ganitong specs. So yun, gumawa sila ng panibagong lineup na mas mababa sa A series nila pero hindi singmura ng CMF phone. So parang nasa gitna siya ng A series at saka ng CMF. So ito yung B. Ito yung kauna-unahan nilang phone sa kanilang B series, ang Nothing Phone 4B. So pag-usapan natin ng presyo. Sa ngayon, bibili natin itong Nothing Phone 4B sa digitalwalker.ph sa presyong 21,990 pesos kung phone lang yung bibili natin. Pero meron din silang bundle na may kasamang Ear 3A, 27,980 naman yung presyo niyan. At tatlong kulay yung pwede natin pagpilian, white, black, tsaka blue. At kailangan nyo lang tandaan na kapag bumili tayo ng Nothing Phone 4B from August 1, 2026 hanggang August 14, 2026, makakatanggap tayo ng free Nothing keychain, coin purse, at bottle opener. Ito guys yung box ng Nothing Phone 4B at wala namang masyadong bago. Sa totoo lang, same pa rin sa dati. So color black yung pinadala sa atin ng Digital Walker. Tapos pag open natin ng box, yung phone agad yung makikita natin na nakabalot sa paper. Ang makikita lang nating accessories dito ay yung cable, SIM ejector, at yung case. Wala pa rin po tayong charger sa loob ng box. Okay, sagutin natin yung first question. Maganda ba yung design ng bagong Nothing Phone 4B? So itong Nothing Phone 4B ay naka IP64 na rating. So yung mga talsik-talsik ng tubig, walang problema dito. So if ever nagagamitin natin to outdoor, biglang umulan, okay lang. At syempre yung pinakabagong glyph interface, kagaya na makita nyo, isang line lang siya tapos 4 bars na pwede natin gamitin sa notifications at kagaya ng ginagawa ko ngayon kahit sa volume level or indicator, pwede din. Depende dun sa ringtone na pipiliin natin, pwedeng iba't iba din yung effects na ibigay sa atin yung 4 na bars na to. Dual nano SIM din itong Nothing Phone 4B at wala tayong support sa eSIM. Pero kahit walang eSIM support, itong Nothing Phone 4B ay napaka-promising ng nakuha nating result sa speed test. Pakita ko sa inyo. Kagaya dati, unahin natin tong Ookla speed test. Kita nyo naman, 291 Mbps yung download speed. 27.6 Mbps naman yung upload. Dito naman sa fast.com makikita ninyo na 250 Mbps yung download natin at 28 Mbps naman yung upload. At lastly, dito sa Google Speed Test, 234.4 Mbps yung kanyang download, 19.7 Mbps naman yung upload. So sa tatlong result na yan, isa lang masasabi natin dito sa Nothing Phone 4B, very reliable yung kanyang data connection. Talagang hindi po tayo mabibitin, hindi tayo madidisappoint sa 5G connectivity natin dito sa Nothing Phone 4B, lalo na outdoor. At speaking of connectivity, naka Wi-Fi 6 na rin tayo dito at Bluetooth 6.0. Tapos stereo speakers na rin itong Nothing Phone 4B, so talagang immersive yung sound, malakas, hindi ako nabitin sa maximum volume, at maganda yung separation ng left and right kapag nakikinig tayo ng music dito. At hindi pa rin mawawala yung essential button natin dito sa may left side. Pero, ewan ko, ginagamit nyo ba talaga yung button na to? Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin po siya customizable. Magamit pa rin natin itong essential button for voice recording, taking notes, mga ganon, screenshot. Pero yun nga, hindi pa rin siya customizable. Sana dumating talaga yung time na pwede nating i-remap itong button na to sa ibang action like screenshot, pag-open ng camera, or iba pa. So, to answer the question kung maganda ba yung design ng Nothing Phone 4B, para sa akin, yes, kasi simple lang. Yung kanyang glyph interface ay nandito lang sa camera plateau. Tapos yung the rest ay matte finish naman. So, again, napakasimple lang pero premium pa rin yung itsura niya. Pero ang talagang gustong-gusto ko sa design nitong Nothing Phone 4B ay yung pinakita ko sa inyo kanina, yung kanyang data connection. Napakabilis, reliable, at kahit yung kanyang Wi-Fi tsaka Bluetooth, latest na rin. Doon tayo sa second question, matagal bang malobat
itong Nothing Phone 4B. So itong Nothing Phone 4B ay merong 5,200 mAh na battery capacity, 33 watts yung charging speed at merong 7.5 watts reverse wired charging. Yes, sa taong 2026, kagaya na palagi kong sinasabi, hindi na po talaga acceptable sa ngayon yung less than 6,000 mAh na battery capacity. Kung sakali man na less than 6,000 mAh, dapat lang i-make sure ng brand na mataas yung screen on time na makukuha natin. Hindi kagaya nung na-review natin before na 5,000 mAh yung battery capacity tapos mababa pa yung screen on time na nakuha natin. So, kumusta yung Nothing Phone 4B? Kasi nga 5,200 lang yung capacity niya. Pero bago natin tignan yung screen on time na nakuha natin dito, reminder lang na so far sa kanilang low budget or budget-friendly series, ito yung may pinakamataas na capacity. Kasi yung Nothing Phone 4A ay 5,080 mAh, yung 3A naman ay 5,000 flat mAh yung capacity. So, may additional na 200 mAh to. So, tingnan natin yung screen on time. Nakakuha lang naman tayo dito ng 17 hours 22 minutes. So, very good guys, yung screen on time na nakuha natin dito. So, sa isang charge possible, depende sa paggamit natin, kaya nitong umabot ng 1.5 days sa isang charge. Again, depende yan sa paggamit natin. Ngayon, pagdating naman sa charging, 70 to 100%, 1 hour and 46 minutes ko to na charge gamit ang Ugreen GAN Fast Charger. So, to answer the question kung matagal bang malobat itong Nothing Phone 4B, yes na yes tayo dyan. So, dun tayo sa third question. Mabilis ba yung performance ng phone na to? So, naka-Nothing OS 4.1 na tayo dito out of the box. Tapos, Android 16 na yan. Snapdragon 6 Gen 4 yung ating chipset. LPDDR4X yung RAM at UFS 2.2 yung ating storage type. And again, 8128GB yung variant na mabibili natin sa Digital Walker. Yung mga price na sinabi ko sa inyo kanina, 8128 yun. So, sa ngayon, wala pa tayong balita kung magkakaroon tayo ng 256GB na version. Ngayon, pag-usapan natin yung performance nito. So, una sa lahat, yung Snapdragon 6 Gen 4 ay nasa 1 taon pa lang yung edad. So, masasabi natin na latest yung chipset na inilagay dito ng Nothing. Yun nga lang, medyo nakaka-disappoint at hindi future-proof yung UFS 2.2 na inilagay nila dito. Naintindihan naman natin na talagang budget series nila to, mas mababa yung presyo compared sa A series nila. Pero yun nga, hindi na future-proof, hindi na ganun kabilis. Sa totoo lang, yung UFS 2.2. Although, in real-life usage, hindi nyo naman mafe-feel na ang bagal talaga ng phone na to. Sa totoo lang, napaka-fluid, napaka-smooth, napaka-gaan ng performance ito kapag ginagamit natin sa mga everyday applications natin. So, wala tayong marereklamo doon. Ang sinasabi ko lang, yung UFS 2.2, magiging mabagal na po pagdating ng 1 taon or after 1 year. Pero kagaya na sinabi ko kanina, napaka-fluid sa ngayon ng performance ng phone na to. Hindi po tayo mabibitain. Sa totoo lang, napaka-bilis ng maituturing ng performance ito sa ngayon. Tapos meron pa tayong tinatawag na RAM booster na up to 8GB o yung virtual RAM nitong Nothing OS. Ngayon tingnan natin yung effect ng virtual RAM niya sa actual performance. Tignan natin ang Antutu scores. Ito yung nakuha nating score kapag ginamit natin yung RAM booster. 1,018,051. Kagaya na sinabi ko kanina, napakaganda po ng maibibigay sa ating performance ng Nothing Phone 4B kahit pa UFS 2.2 lang yung kanyang storage type. Ngayon, tignan naman natin kapag naka-off. Medyo tumaas pa yung ating score na nakuha. 1,026,560. Hindi naman sobrang layo ng difference sila pero tumaas. At ang isa pa sa gusto kong i-mention ay yung kanyang thermal management. Makikita ninyo sa dalawang score natin na diretso lang yung line na yan at umabot lang tayo ng 34 degrees dito sa pangalawang Antutu test natin. Makikita nyo din dito yan sa wildlife stress test. Kita ninyo yung ating stress test result. Isang linya lang na diretso. So, walang thermal throttling na may experience sa phone na to kahit mabigat pa yung application na patakbuhin natin. Nabawasan lang tayo ng 4% sa battery at nadagdagan tayo ng 11 degrees. Ngayon, pagdating naman sa software updates, pinapromise ng Nothing na makakatanggap to ng 3 major Android upgrades. So, hanggang Android 18 na po ito. Tapos, 6 na taon na security patches. So, not bad. Ngayon, pagdating naman sa gaming, makikita ninyo dito sa Racing Master na sagad yung ating graphic settings. Meron pa tayong tinatawag na game mode dito. So, enable nyo lang para masagad ni performance ng Nothing Phone 4B. Ngayon, dito sa actual gameplay, makikita nyo naman na walang kahirap-hirap itong Nothing Phone 4B sa Racing Master, kahit na sagad yung graphics natin. Tapos yung graphics, talagang sagad din. Napakaganda po. Yung mga reflections, yung mga kanto-kanto. Walang kanto-kanto actually, hindi sharp yung mga kanto-kanto.
encanto ng mga objects, lalo na ng kotse. Well, overall guys, napaka flagship ng itsura ng gameplay dito sa Racing Master. Okay? So, wala akong issue na na-encounter dito sa phone na to pagdating sa mabigat na game. So, to answer the question, kung maganda ba at mabilis yung performance nitong Nothing Phone 4B, yes na yes tayo dyan. Doon tayo sa fourth question, pasado ba yung camera performance ng phone na to? Well, dahil nga budget-friendly itong phone na to, ang isa sa ine-expect natin magiging compromise dito ay yung camera performance. Pero, yun ba talaga? So itong nating phone 4B ay merong 50 megapixels na main shooter na merong OIS, 8 megapixels na ultra-wide at 16 megapixels na selfie camera. Pero bago ko ipakita sa inyo yung sample photos at videos, gusto ko lang i-mention na meron ako nakitang glitch dito sa camera application ng nating phone 4B. And malamang sa malamang, maayos naman yan sa mga susunod na software updates. Tingnan nyo yung screen recording. So makikita ninyo na in-enable ko yung auto-rotate dito sa nating phone 4B. Tapos inopen ko yung camera application, tapos nakatutok na tayo sa subject. Pero makikita ninyo na kapag galing tayo sa portrait mode, tapos bigla nating in-landscape mode yung ating phone pagdating sa orientation, hindi sumusunod yung camera application dito sa photo mode at sa portrait mode. Pero pagdating sa video mode, makikita ninyo na nagla-landscape mode naman. Pero pag bumalik ulit tayo sa photo mode, naka-portrait na naman tapos distorted kasi nga naka-turn na or naka-landscape na yung orientation ng ating phone. So medyo malalang glitch yan, no? Kasi medyo disturbing dahil kailangan nating i-reset ulit yung camera application, i-force quit natin, tapos open natin ulit yung camera application. Pero para gumana ng maayos, kailangan naka-landscape na yung orientation ng ating Nothing Phone 4B para maging landscape din yung view natin dito sa camera application para sa photo tsaka portrait mode. So again, mafi-fix naman yung Nothing sa mga susunod na software update pero sana bilisan nila kasi nakakistorbo talaga. Yan, pagdating naman sa mga sample photos, makikita ninyo na okay naman, hindi naman superb yung quality, hindi flagship or mid-range pero pwedeng-pwede na para sa presyo niya. Medyo nadidiliman lang ako sa overall exposure, pero again, okay naman yung quality. And kahit indoor, makikita ninyo na detailed naman, okay naman yung kulay. So, syempre, meron tayong mga mangilan-ngilan na compromises pagdating sa camera performance. Pero overall, considering the price, okay na po yung quality. Ito naman yung mga sample videos natin sa harap at likod. So to answer the question kung pasado ba yung camera performance itong Nothing Phone 4B, ang sasagot ko dyan sa ngayon, yes. Pero sana maayos yung glitch na yun. Doon tayo sa next question, maganda ba yung display? So naka 6.77 inch tayo dito na AMOLED na display, Full HD Plus yung ating resolution at 120Hz yung max refresh rate natin. Pagdating sa peak brightness, aabot to ng 2000 nits, so wala tayong problem kahit na gamitin natin to outdoor. At pagdating sa screen protection, naka Dragon Trail Pro Glass tayo dito. Siyempre, dahil budget-friendly nga itong phone ito, hindi sila gumamit ng Corning Gorilla Glass. Pero good to know na meron pa rin tayong protection. Tapos nga, kagaya nung nakita ninyo kanina sa unboxing, meron na tayong pre-installed na screen protector. Ngayon, pagdating sa color reproduction, masasabi kong okay naman. Sa mata ko napakaganda po ng itsura ng display. Kagaya ng makikita nyo ngayon. Hindi ako bitin sa kulay, napaka-vibrant. Yun nga lang, medyo hindi pantay yung kanyang chin tsaka forehead. Mas makapal yung chin compared sa ibang sides ng phone na to. Pero dahil nga yan sa budget-friendly, itong Nothing Phone 4B. Pero yun nga, makakasanay naman natin at pagdating ng ilang araw na paggamit. Pero again, pagdating sa color production, sa quality, wala po tayong magiging problem. Mag-enjoy po tayo pagdating sa media consumption. Tapos good news pa na yung ating wideband security dito, level 1. So makakapag-play tayo ng Full HD sa Netflix. Pagdating sa screen refresh rate, meron tayong dalawang option lang, high tsaka standard. Siyempre yung high, expect natin na from 120, bababa siya to 60. Ayan, kagaya na makikita ninyo, from 120, bababa naman siya ng 60. Tapos babalik ulit to 120 kapag tinatch natin
yung display. Hindi lang ganoon kabilis bumaba to 60 Hz. Kaya nakita niyo dun sa screen on time natin kanina, hindi siya umabot ng 20 hours. Pero kung mapifix to ng Nothing, magiging mabilis yung pagbaba ng kanyang refresh rate kapag hindi na natin ginagalaw yung display. Mas tataas pa po yung screen on time na makukuha natin dito. Pero sa ngayon, good enough para makakuha tayo ng magandang screen on time at ma-feel natin na very smooth yung mga animation at pag-scroll dito sa phone na to. So to answer the question kung maganda ba yung display nitong Nothing Phone 4B, yes na yes ako dyan. So masasabi ba nating sulit bilhin itong Nothing Phone 4B? Paki-comment dyan sa baba kung ano yung sa tingin ninyong verdict nyo dito sa phone na to. Kasi kung ako lang namin tatanungin, may recommend ko talaga. Kasi kung umahanap kayo ng phone na hindi sobrang mahal, yes, mataas pa rin yung presyo nito sa ngayon. Pero dahil nga sa mabilis na pagtaas ng RAM price at saka ng storage price, masasabi kong reasonable na inilagay na presyo dito ng Nothing. So again, para sa akin, okay na to. Okay na yung presyo niya kasi nga napaka-fluid naman ng performance natin dito. Almost vanilla Android. Wala tayong bloatware. Walang biglang ads na lilitaw sa notification natin. Napakalinis po ng performance ng Nothing Phone 4B. Kagaya ng ibang mga Nothing phone sa ngayon. Almost Google Pixel yung experience natin dito. Kung gusto niyo ng phone na napaka-fluid, napaka-vanilla Android ng feel. Tapos, matagal natin magagamit kasi ang tagal din ng software support na ibibigay dito ng Nothing. Swak na swak sa inyo itong Nothing Phone 4B. So, kung gusto nyo itong orderin, lalagay ko yung link ng Digital Walker dyan sa description box sa baba. At kagaya sabi ko kanina, kung sakaling maabutan ninyo yung pre-order sale ng Digital Walker dito, madami kayong freebies na makukuha. Okay, so yun muna guys. Maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing your reviews. This is Sulit Tech Reviews.